Let's go, i-rides na natin to. So sa ano pang hahanapin mo sa motor na to? Napaka basic lang guys. Alright, so welcome to my YouTube channel. Another day, another ride. So for today's video, let's talk about my CB650R model 2026. So ba't nga ba itong pinili ko na motor? So marami namang motor na meron dyan na ZX4RR at meron dyan Triumph. Maraming klase ng motor pero ito yung pinili ko dahil ito yung first big bike ko na sasakyan natin kaya itong pinili ko. So itong big bike na to is gumagamit ng 650cc liquid cooler, 4-stroke, 16 valve at inline 4. Meron siyang 94 horsepower at 12,000 RPM. Itong big bike na to. So, sobrang lakas niya. Hindi ka na may iwan dyan, guys. Kung tutusin. At ang fuel tank nito ay may capacity na 15.5 liter. May bigat na 205 kilogram dahil sa device na e-clutch na to. Dagdagan ng 2 kilo ang timbang na ito dahil sa dinagdag na e-clutch na to. Kaya medyo bumigat siya, guys. At ngayong 2026 ay meron ng 4 color ang e-clutch na Honda. Merong color black at merong green. Siyempre meron din bagong kulay orange. Siyempre hindi mawawala ang kulay red, ang signature ng Honda. So, tingnan natin ngayon kung ano yung mga spec nitong bagong Honda CB650R. So, let's go at tingnan na natin yung aking motor. At kung makikita nyo guys, ito na yung ating bagong Honda CB650R. So, kung makikita nyo dito sa ating tank, medyo light red na yung kulay niya. Hindi tulad nung nakaraan na dark red ang nakalagay. At syempre dito, dahil model 2026 na siya, so napalitan din ang kulay nito. Dati nitong kulay gray. Pero ngayon pinalitan na niya ng black. At syempre may logo na CB. Syempre hindi mawawala yung simbolo ng Honda e-clutch na nakalagay. Na napakalaki dito sa baba. Syempre yung stock na tambucho nila. At ang preno nila ay Sneezin. So single brake. Single disc brake sa likod. At dito sa upuan, kung makikita nyo, bali dalawa siya, pwede siyang mag-angkas ng isa pa. So bubuksan natin yung upuan niya. So ayan lang ang laman ng upuan. Siyempre may kasama siyang tools sa loob. So isang dangkal lang, wala pang isang dangkal yung upuan niya. Wala tayong ilalagay dito dahil napakababaw niya. So pwede basahan, ganun lang. Napakaliit niya. At para dito naman sa ating brake, so meron tayong dual disc brake at 14 piston caliper na brake. So kung makikita nyo, ayan, so maganda siya kasi dalawa yung disc brake na niya sa harapan. At syempre meron tayo ditong TFT 5-inch displays na may Honda logo na bumubungad sa harapan niya. So kung makikita nyo dito guys, meron ditong nakalagay na fuel. So baliwala lang yan. Pag in-start nyo yan, mawawala na yan pusa. Kung makikita nyo, wala na siya. So wala na siyang, kung ganun lang yan, kung makikita nyo sa unang bukas, nandyan siya lagi. So nakalagay dito yung neutral. Siyempre naka-stand siya. Ayan, nakalagay siya stand. At dito sa right side niya, kung makikita nyo, ito magiging ano niya lagi. Pag naka letter A yan, ibig sabihin niya naka e-clutch ka lagi. So, meron siya dito sa left side. Ito yung pindutan niya kung high beam, low beam. So, dito niya meron dito siyang busina. Siyempre, hindi mawawala yan. At yung maganda dito is yung left and right indicator niya. At kung makikita nyo naman itong button na to, ito yung magiging option natin para mapasok natin yung loob ng TFT display na to. So pag ni-right side nyo siya, pupunta siya dito sa option.
Makikita nyo lahat dyan. So itatalakayin natin uli yan sa susunod na video. So makikita nyo siya kung ilang kilometer. Ayan, kung makikita nyo naka 1,289 kilometer na ako. At sa right side niya meron siya ditong start button, and then hazard, signal light, at syempre hindi mawawala yung signature na side mirror ng Honda. Makikita nyo naman dito sa harapan niya, so naka-open na siya. Hindi siya mamamatay guys, kahit araw siya o gabi hindi siya namamatay. At kung liliko ka naman, ganito naman ang magiging itsura niyan. So liliko ka sa kaliwa, so magbibiling siyang na ganyan. Pero itong isa naman is naka-open pa rin siya. Ayan siya, oh, naka-blink lang siya. So ibabalik natin. So ayan, naka-open pa rin siya. Kahit tanghaling tapat siya, hindi nyo mapapatay ang signal light. At syempre, itong pabilog ng LED light sa harapan niya. So ganyan lang siya, steady ng ilaw niya. Hindi siya namamatay o hindi pwedeng patayin. So merong TFT. So meron dito bilog sa harapan niya na LED light. So may tatak din na Honda. Basta may nakasalubong ka na pabilog, alam na yan. Signature ng Honda yan guys. At syempre, at dahil dito tayo nakabase sa Espanya, so pagkakuha natin ng ating motor, meron na kaagad siyang plate number sa likod. Kung makikita nyo, ayan, takpan lang natin. So ayan siya. Nakalagay dyan ay EU. So European. So 4 days pa lang itong binili ng aking motor na to, meron na kaagad siyang plate number sa likod. Hindi tulad sa Pilipinas, pag bumili ka, nakalagay dyan sigurado is for registration. So ayan lang guys. So ayan na yun, at nasabi ko na lahat ng mga nakalagay dito at mga unit dito sa motor na ito. So ayan, so let's go at i-rides na natin tong motor na to, kung paano ba gumagana tong ating bagong E-Clutch CB650R. So testing na natin tong ating bagong CB650R. So ito lang yung ating gears dahil summer dito sa Spain. So ayan siya. So pag sumakay ako, ganyan na magiging pormahan natin. So ang height ko nga pala is 5'4" to 5'5". So ganyan ang forma natin. Medyo naitaas ko na yung spring niya kaya naka ano siya. So pag sinide natin ng konti, ayan, medyo may lalapat ko yung aking pa. Pero sa kabila is nakataas. Parang ayan, ganyan. So right guys, so tetestingin na natin tong ating bagong CB650R. So kung makikita nyo, naka-stand siya, naka-neutral. So pag naka-neutral, lagi naka-A siya. Ito yung ating E-Clutch. So buksan na natin, mawawala yung indicator na oil na yan. So ito sa CB650R o sa mga big bike, mostly pag naka-stand siya at pinaandar mo, hindi yan naandar, napaka-safety niya. So paandarin natin, first gear. So ayan guys, namatay siya dahil hindi ka papayagang umalis ng motor dahil naka-stand yung iyong big bike. So balik lang natin sa neutral bago natin paandarin ulit. So ayan, naka-neutral na. So tanggalin natin yung stand. So natanggal na yung stand, wala na yung indicator nya. So start na natin. So ayan guys. So ngayon, kung makikita nyo itong aking kanuang kamay, hindi na ako magpipindot ng clutch lever dahil i-clutch nga to. So kung makikita nyo, wala man lang kalaman-laman tong ating clutch lever. So kung makita nyo, dito lang siya, tataas ko lang na ganyan, hindi na siya magka-clutch. So first gear. So ito first gear na natin. So ito siya. So first gear, andar na natin. So ayan guys, maandar na siya. Napaka basic nitong motor na to. Kung marunong ka talagang mag-clutch, hindi mo na makakalimutan yan kahit ikay naka e-clutch. So ayan, first gear, second gear. So ayan na yung second gear. So bilisan natin. Third gear. So fourth gear. Fifth
pa rin. At saka nga pala, pag naka 6 gear ka, makikita nyo naka 6 gear yung aking motor at bumagal ka, so mag-i-indicate siya na bumagal ka, kailangan mo mag downshift. So kailangan mo mag downshift para mawala yung indicate ng motor mo. So ida-downshift natin. So 5th gear, hindi pa rin nagbabago. 4th gear, hindi pa rin siya nagbabago. 3rd gear, so ayan, nagbago na siya. Pababa kasi ito kaya siya medyo bumilis. So i-ride ulit natin siya. 3rd gear, 4th gear, 5th gear. So may hams dito. So titigil tayo, ayan, mag-i-indicate ulit siya. So ayan, sabi niya is mag downshift ka. 2nd gear. So 2nd gear. So may hams ulit. So by the way, itong location ko nga pala, nandito tayo sa Spain, sa Madrid, Spain. So sa ano pa nga hanapin mo sa motor na to, napaka basic lang guys, para ka lang naka-scooter. So 3rd gear, para ka lang naka Honda Wave dito guys. 4th gear, at nagsasabing pambakla daw ang CB650R. So itry nyo na lang, napaka basic lang nga guys, lalo dito sa nasa sentro Madrid ako. So pag dinaan ko to sa highway, medyo traffic lalo sa umaga. So napaka basic, hindi mo na kailangan mag clutch, dire-diretso ko lang ng bomba. Tapos ito nga pala guys, tong CB650R meron na siyang auto bleed, auto shifter. So hindi mo na kailangang ibalik uli yung silinyador pag nag cambio ka. So makikita nyo, so 5th gear, 6th gear. So no need mo nang i-ganun, no need mo nang ibalik yung silinyador, dahil pag binalik mo yung silinyador, parang kakadyot ka guys. Parang ganito, yun. 3rd gear, palabasin muna natin yung kulay pulang kotse. So ayan, makikita nyo 3rd gear. So gagawin natin 4th gear at ibabalik natin to 4th gear. So yun, kumakadyot siya guys, makikita nyo, parang bumibigla siya ganon. Kaya auto blip siya, kaya no need mo nang ibalik to. 5th gear, 6th gear. Yun lang guys. Woo, napaka basic ng motor na to. So pwede na siya sa expressway. So tulad nito pataas, so kailangan natin mag downshift dito. 5th gear, 4th gear, 3rd gear, isa pa, 2nd gear. So kailangan natin mag downshift para hindi mahirapan yung ating makina dahil pataas to. Basic itong motor na to. So yun guys, kung gusto nyo bumili nito, is napaka basic nito, lalo na sa mga nag-aaral mag big bike at sa mga heavyweight na motor katulad nito. So ito marirecommend ako sa inyo. So wala namang problema kung gusto nyo talagang may clutch, so pwede naman natin ilagay sa clutch to. So itigil natin. So ayan, naka neutral siya. So pipindutin nyo lang tong button na to, hanapin nyo yung setting. So makikita nyo, naka letter M na siya guys. So wala na yung indicator na A, so hindi na tayo naka-clutch ngayon. So kaya pwede na natin gamitin tong ating clutch lever. So ayan, may load na siya, hindi na siya malambot. So i-try natin. So i-clutch. So manual na to, manual mode, naka letter M na. So tanggalin natin, pindutin na natin yung clutch lever, 1st gear. So ayan, naka 1st gear. 2nd gear,
Third gear. So walang problema kung gusto nyo may e-clutch. So kung gusto nyo ng may clutch, so pwede pa rin siya. Makikita nyo. Fourth gear. So ayan, downshift na natin. Dito guys, kung makikita nyo, wala siyang letter A dito. So hindi siya naka e-clutch. So naka manual siya. So ngayon, pag pinatay nyo ang motor, so pinatay nyo na ang motor, di ba? So naka manual siya. At pag binuhay nyo uli, so hindi na siya naka-manual, naka-e-clutch na uli siya. So wala talaga kayong taka sa e-clutch dahil binuo tong Honda CBR na to para sa e-clutch. So ayan guys, tapos na tayo sa ating video na to. So hanggang dito na lang. So maraming salamat at see you to my next rides and to my next vlog.